po ako ng wisdom, bigyan mo po ako ng knowledge na may declare and may share kung ano man po ang tama. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. At ang morning tila ako na to is pinamagatan kong our top priority. Kung babalikan natin yung dating panahon na hindi pa natin totally kilala si Lord. 'Di ba? Hindi rin yung dati na hindi pa natin alam yung commitment na kung ano ba talaga yung tunay na relasyon sa tunay na Diyos. 'Di ba kung aalalahanin natin dati, kung magsisimba lang tayo, minsan 'di ba, magsisimba lang tayo pag may birthday, may isa-celebrate tayo, minsan Pasko, bagong taon, 'di ba? Ganyan yung iba sa atin, yung naging buhay. Then isa pa sa reason dahil nga para makabawas ng kasalanan. And paalala lang na ano pa mang yan, maliit man o malaki, onti man o marami, still kasalanan pa rin yan na matatawag. Ngayong nasa katotohanan na tayo, maraming iba, pwedeng iba bago pa lang yung pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi lang dapat tayo na sa atin, ngayon nakilala natin at Panginoon, hindi lang dapat tayo na yung gaya ng dati na nagpapa-attendance lang or nagpapadami lang sa crowd para masabi, and yung iba naman para lang masabi na para gumaan yung pakiramdam sa ating pagsimba. And bilang isang Kristiyano, bilang kilala na natin ang tunay na Diyos, dapat gawin natin yung part natin, which is ang pag-obey. Siyempre, pag tayo nag-o-obey, di ba? Para makamit yung eternal life. And example ko na lang rin siyempre, pwede ko rin example yung sa school, di ba? Sa mga nag-aaral dito. Kung papasok lang tayo, puro attendance, and hindi naman tayo nagpe-perform, hindi naman tayo sumasali sa mga curricular activities, gumagawa ng project, basta magpapa-attendance lang tayo. 'Di ba? Kung ayun lang ang gagawin natin sa school, parang napakaliit lang ng porsyento ng attendance para makapasa tayo. Ganon din kung i-relate natin ito sa gawain ng Panginoon. Kung puro attendance lang tayo, but hindi tayo nagpe-perform, hindi tayo sigurado, hindi tayo makakapasa sa eternal na promise na ating Panginoon. And bakit ba mas kailangan natin itong gawin? And just want to share some key points. Lalo na baka yung iba nakakalimot, yung iba nagiging busy na nakakalimutan na nila yung priority nila kung bakit sila nandito. Number one, the word and all that's in it are passing away. Wag nating aalisin sa isip natin na panandalian lang tayo dito sa mundong to. And ayun nga, di ba, ang average life, kung ating titingnan sa pag-aaral, ang average life ng buhay ng tao dito is 65 to 70. What if nung kabataan natin, nag-try pa tayo magbisyo, ang mga hindi pa tayo naging disiplinado sa sarili natin, kulang pa tayo sa exercise, kasama pa yun sa makakabawas sa buhay natin. Madali tayong manghihina. And itong paalala na to is, hindi ko in-exage. Meron din naman na maagang namamatay and nagkakasakit. So, hindi natin, makikita na rin natin to sa paligid. And maraming tayo makikita na naka-experience ng gantong bagay. Yes, dapat mas isipin natin na yung buhay natin dito is maikli lang. Yes, binigyan tayo ni Lord ng sariling isip, ng kalayaan para gawin. Pero always na meron itong kumbaga, tandaan natin na ano man ang ginawa natin in the past is aanihin natin. Kaya sa bawat isa sa atin, okay lang na
dito sa mundong 'to na makaranas tayo ng kahirapan, sacrifice, panghusga sa mga tao na, ah, hindi kumikilala sa tunay na Diyos, as long na ginagawa natin yung part natin. And sobrang ikli lang naman ng buhay dito sa mundong 'to. Lilipas din 'to compare sa pangako ng ating Panginoon. At worth it ito kapag na-receive natin ang buhay na walang hanggan. Number 2, doing God's will leads to eternal life. Alam ko may time na kahit saan tayo naman 'di ba mapunta sa work, sa school, may time talaga na naiinip tayo. Nag-iisip tayo ng mapaglilibangan. And kung ire-relate natin 'to sa gawain ng Panginoon, kung tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod, alam nyo, hindi tayo maiinip. Higit sa lahat ang paggawa ng Panginoon ang magli-lead sa atin papuntang eternal life. Alam ko sa mga tagapakinig, may time talaga na makakaramdam tayo ng pagod habang naglilingkod. And nandito tayo sa mundong 'to, kaya normal lang 'yan. And nakikita naman ni Lord 'yan, ang ating mga pagod and yung mga pawis, kung ano pa, lahat ng ating mga pinagdaraanan. Hindi 'yan nakakalimutan ng ating Panginoon at nakikita 'yan. Pero yun nga, pansamantala lang 'yan yung ating mga nararanasan. And sa atin, kung naiinip man tayo, huwag tayong basta magpahinga na titigil tayo, magpahinga tayo sa presence ng ating Panginoon. Kasi sa presence ng Panginoon, doon tayo makakapagpalakas, doon tayo may encourage. And makikita natin, marirealize natin na ang Panginoon andyan lang para umalalay sa atin. And number 3, focus on God's will, not worldly desires. Itong mundong to, marami tayong mga maririnig na makasabihan, lalo na yung hindi nakilala sa ating Panginoon. Yung iba ang sasabihin nila, live life to the fullest. Yung iba naman, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo is, ayun ang sundin mo. And sa atin, maling-mali po tong mga kasabihan na to kasi matik na kung ito ang susundin natin, kung ano yung kasabihan na naririnig natin sa labas, sa word, matik pag sinunod natin to, impyerno ang magiging punta natin. Hindi tayo basta create na gawin kung ano yung gusto natin hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Nilikha tayo para gawin yung desire ng Panginoon. Gawin ang nararapat and yung purpose natin, kaya tayo nilikha. And ito naman gusto ng ating Panginoon, hindi naman dahil strict siya, hindi naman dahil para mapahirapan tayo. Siyempre, gusto rin ng ating Panginoon na may isaayos tayo. Gusto niya na mapabuti and gusto ng Panginoon, gusto ng Panginoon na makasama ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And be thankful din if there are times na nakakaranas ka ng mga pagpalo dahil sa mga mali mo in the past. Huwag mong isipin na galit ang Panginoon dahil ito yung way niya para ituwid tayo. And para hindi rin tayo makalimot sa kung ano ang purpose natin. So, to all our viewers na everyday na nakikinig at nanonood ng Morning Tilak na to, ngayon lang, always remember to choose what's eternal over what's temporary. So, hindi natin sure kung ano ang kinabukasan. It's better na maging wise tayo and maging ready sa kung ano mangyari sa mga susunod na araw. And alam naman natin na marami na nangyari sa ating mundo. Kaya piliin na natin kung ano yung nararapat at gusto ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ating prayer focus is pray to seek eternal life by following God's will. And ang prayer points, prayer for the lost, pray that God helps them put His kingdom first in every part of their lives. Tayo po'y manalangin. Panginoon,
alalahanan, sa amin na nakikinig. God bless.